Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Matinding ebidensya na kinakatakutan ng mga sangkot na senador, nilabas na tirador umano ni Jinggoy at Joel. Matapos ang matinding pagtanggi ng dalawang senador na wala silang koneksyon at hindi nila kilala ang mga dawit na contractors at mga dating opisyal ng DPWH, kaya naman, naglabas ng matinding ebidensya ang isang batikang abogado na magkokonekta sa mga dawit na senador. Samantala, Marcoleta umusok sa galit matapos binasura na gawin sanang state witness ang mag-asawang Biskaya. Kaya naman, binira ni Senator Lacson at Soto. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. So, sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na? Pero napika na sa estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Nooy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Suki. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 milyon pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin kayo, mga nakukulong na yung senador. Ayan mga kaibigan, di ba? Ginagawang katatawanan lang ng mga senador na ito yung pagiging tanga at bobo ng mga kababayan natin na bumoboto sa mga katulad nito. Di ba? O tignan nyo, pinagtatawanan lang yung mga katangahan. Na sana mga kaibigan, itong mga susunod na eleksyon, wag na kayong pumili, bumoto ng mga ganitong politiko. Di ba mga kaibigan, wag na tayong pumili ng mga may bahid ng korupsyon. Madaming magagaling mga kaibigan Hindi nga lang sila sikat, pero alam natin yung track record, yun yung magiging batayan natin. Hindi yung sikat lang, in-endorse ng sikat, in-endorse ng idolo ninyo. Wag nang ganun mga kaibigan. Sana maging wake up call sa ating lahat ito. Nakita nyo naman, ginagawang katatawanan yung pagiging tanga ng mga kababayan natin sa pagpili ng mga politikong katulad ng mga ito. Di ba? Nakakalungkot. Si Estrada ang nagbosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep si Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Kaya suspetsya niya, niresbakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Ayun nga mga kaibigan, halatang napipikon itong si Jinggoy sa mga bumabatikos sa kanya, lalo na yung mga kapwa niya mambabatas sa Kongreso. Di ba? Kaya hindi naman napigilan ni Attorney Terry Ridon na siyempre buweltahan itong mga patutsada ni Jinggoy. At ito nga po yun. Well, ang gusto kong sabihin kay Senator Jinggoy Estrada, siya po talaga hindi safe. Kasi ang totoo, ang kailangan niya ipaliwanag, nagpunta daw po yung isang, media, kasama sa media, doon sa mga binabanggit pong line item ni Bryce Hernandez, nakita ho nila na guni-guni, ghost project po yung line item na dinidikit po sa kanya. Totoo yan. So bumalik po tayo sa usapan, wag po tayo mag-lihis, no? Na issue po na ito. At pangalawa, yung denial ho niya nung kanila pong ugnayan ni Henry Alcantara, tingin ko malinaw Kasi po, doon sa isang PCIJ report, sinabi po doon na kaibigan ni DPWH Undersecretary Bernardo, Senator Jinggoy Estrada. At sino yung kasama?
ni DPWH Undersecretary Bernardo sa opisina po ng City Engineer sa City of Manila, si Henry Alcantara. So, ibig sabihin, yung light and link nito po nga tatlong mga personalidad po na ito, malinaw na malinaw. At yung po nga sinasabi kong threat sa buhay po ni Bryce Hernandez kahapon, tingin ko malinaw na malinaw ho. Kasi nga, nakatali na ho eh. Pinuntahan ho ng kasama ho natin sa media yung pong ghost project na binabanggit pong line item ni Bryce Hernandez. Si Senator Jingo Estrada po natin yun linilink, no? Nako po. So, ang kulang na lang ho talaga para maidikit yung pangalan niya sa ghost project ng flood control, yung pong mga tao sa BICAM, Yun. kung talaga nga ba na proposal po ni Senator Jingo Estrada, ito pong ghost project po na ito. Totoo naman, di ba mga kaibigan, na hindi talaga safe dito si Senator Jinggoy, lalong-lalo na yung ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Lacson na meron talagang 355 million na in-insert dyan sa BICAM. Again mga kaibigan, sa Senado po yan ginawa at hindi sa Kongreso. Yun po yung inaabangan natin kung sino yung senador na yan. Kaya nako, walang lusot dito si Jinggoy at si Villanueva. At yung sinasabi po ni Congressman Ridon po dito na kaugnayan ni Jingo Estrada dito nga po kay Yusek Bernardo ay ito po yon. Ito pong si Yusek Bernardo ay alipores po yan ni ERAP. Siya po ay city engineer noon ni ERAP doon sa Manila. Pero noong 2018 mga kaibigan ay mabilis na na-promote yan. Oo, ginawang Yusek po ni Mark Villar sa DPWH. Siyempre sa administrasyon ni Duterte. Ngayon mga kaibigan, ipapaliwanag po sa atin ng batikang abogado na si Attorney Enzo kung ano nga ba yung mga connection nito at sino nga ba ang tirador umano ni Jinggoy at ni Joel Villanueva. Narito mga kaibigan. Sila na, sindikato na. Kaya, halimbawa ang halaga ng project katulad nun, 355 galing kay milyon galing kay Jinggoy na pundo, 600 million naman galing kay Villanueva. Ayon sa sinabi ni Bryce Hernandez, ang 30% nun, kila Jinggoy, 30%. Laki. Ngayon, siyempre sa central office, Eto na. alam yung modus na yan, yung racket na yan. Ang may alam niyan ay ito. ERAP Protege turned DPWH USEC under Mark Villar, tag in flood control scandal. Ito na yan. Yan Yan po. nanunumpa sa kaliwa. Naging USEC yan ng DPWH 2018. Nanumpa siya kay Mark Villar. Sa ilalim yan ni Duterte. Yan si Bernardo. Yan si Bernardo. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan si Bernardo. Yan yung pinakamayaman na district na USEC ng DPWH. Yan yung pinangalanan nung una na ang pinakamayaman na USEC. Yan na yan, si Bernardo. Ngayon, ano ang connect dyan? Bakit sinabi natin ang linaw ng koneksyon? O, ito yan ha. O, nakikita nyo, si ERAP yan. Yan Ulitin si natin. Bernardo, nung panahong mayor si ERAP, yan ang city engineer ng Manila. O, kita nyo na ang koneksyon, no? Siya ang city engineer ng Manila nung panahong mayor si ERAP. Kaya tao ni ERAP yan, si Yusek Bernardo ng DPWH. Ngayon, si Alcantara ay dating empleyado sa Manila City Hall. Tao siya ni Bernardo. Tao siya ni Bernardo. Kumbaga, engineer ito si Alcantara, under siya ni Bernardo. Kaya nang malipat si Bernardo sa central office bilang USEC, ito na. Kinuha ni Bernardo si Alcantara. Dinala sa Bulacan. Nako. Bakit sa Bulacan dinala itong si Alcantara sa kapangyarihan ni Bernardo? Kasi taga ron ito sa Bukawi, Bulacan. Okay. Itong si Alcantara, taga Bukawi. O, kita nyo na? Sino ang mayor ng Bukawi? Villanueva. So, Yun mga kaibigan. Sa Bukawi, dati, nung nilipat po itong si Henry Alcantara, ang mayor po dyan ay kapatid mismo ni Joel Villanueva. So nakikita na po natin unti-unti yung connection. At dito nga po kay Jinggoy kasi nga alipores ng kanyang ama to eh. 'Di ba? Ni ERAP. Itong si Yusek Bernardo at itong si Bernardo, alipores niya naman itong si Henry Alcantara. Kaya parang malabo ata yung sinasabi ni Jinggoy na hindi niya kilala itong mga taong ito. Samantalang kilalang kilala ng kanyang ama sa larangan ng politika at sa mga proyekto galing sa gobyerno. Nako talaga. kaya itong si Alcantara may connection kay Villanueva dahil kababayan niya. Taga Bukawi itong si Alcantara.
May connection din ito kay Estrada. Kasi nga, ang boss ni Alcantara nang nasa Manila City Hall siya, itong si Bernardo, na tao ni ERAP. So nakikita nyo na mga kabunyog ang connections. Kitang-kita, attorney, malinaw yung connection dyan. Pero sabi nga ni Villanueva, wala siyang kilala na kahit sinong mga kontraktor, mga district engineer, di ba? At hindi siya naglalabi patungkol sa mga proyekto na yan. At same din sa sinasabi ni Senador Jinggoy, wala daw siyang kakilala. Pero tulad ng sinasabi ng mga kababayan natin, ay mahirap paniwalaan yung sinasabi ng dalawang senador na ito. Bakit mga kaibigan? Dahil nga nasa harapan na natin yung mga ebidensya yung mga larawan, yung mga videos na magkakasama itong mga to, di ba? Yung mga connection nila tungkol sa politika. Malinaw naman na may mga connection sila, pero ganun pa man, yun ang sabi nila kwento nila wala daw silang kinalaman. Oh. So yan ang mga connections. Kumbaga, pagdating sa central office, ang connection nila doon, ang boss nila doon si Roberto Bernardo. Ito ang boss nila. Tao ito ni ERAP. Kaya yan ay yung connection kay Jinggoy. Kumbaga Estrada. Oh. Ngayon, para ma-implement yung mga ganyang racket, Yan na, kinuha nito ni Bernardo si Henry. Alcantara. Yan. Ito yung kanyang tirador. Kaya, ayon kay Bryce Hernandez, ito yung kanyang tirador. Kaya, pagdating sa mga politikos, si Bryce Hernandez, wala siyang koneksyon kay Jinggoy. Wala din siyang koneksyon kay Villanueva. Ang may koneksyon itong si Alcantara. So malinaw mga kaibigan, no, ang tirador talaga dito ay yung katulad ni Henry Alcantara. Alam naman natin na may 3 pillars diyan mga kaibigan, 'di ba? Merong taga-insert ng pondo kung saan galing sa Senado o kaya naman sa Kongreso. Pangalawa, yung mag-ooperate mismo diyan sa DPWH katulad ni Henry Alcantara. At ang pangatlo ay contractors, 'di ba? Para magawa nila yung ghost project na 'yan. Ibig sabihin, may magbabudget, 'di ba? May mag-ooperate at mayroong mangongontrata. Yun lang po 'yun. Kaya nga po kung mapapansin natin sa legal na dokumento completed, pirmado. Kumbaga malinis. Pero kung titignan mo yung location ng mga project nila, abay matindi mga kaibigan. Ghost project. Ganyan po nila ginagawa yan. Kasi nga po lahat yan puro bayad. May mga lagay na. Do dinideny ni Jinggoy. Sabi niya hindi ako close diyan. Kahit sino naman nakikipagparitrato sa akin. Oo nga daw. Yan din ang sabi ni Alcantara. Wala daw siyang connection kay ERAP, no? Pero pinapakita natin dito, yan. Ngayon, siyempre, sino ang magbibiling sa opisina ng DPWH? Pag magbabayaran na ng milyon-milyon, siyempre ang sisingil yung kontraktor. Ito na yon. Yeah. Si Sally, yung yung SYMS saka yung Wawaw, si Mark Contractor. Ribalo. Pag nakuha na nila ang pera, milyon-milyon yan, dinadala nila sa opisina ng DPWH. Ito na yung nakita nating pera. Kaya nakikita nyo, itong si Sally, siya yung kanyang construction company SYMS, saka si Mark Arevalo yung Wawaw, yun ang nakaprontera. Yun ang nakaprontera. Pero dahil alam naman nilang ghost yan, pinapahiram lang nila yung kanilang lisensya. Bahala na yung mga team ng DPWH na magmakis-makis o gumawa ng paraan. Tindi. Ito na yung sindikato sa loob ng DPWH. Sila nang nag-ooperate niyan. Ito na yon. So dahil maraming pera, milyon-milyon, 100 million, billion ng pera, nakakapag-casino itong grupo na to. Nagpapatalo ng inabot sa 924 million pesos. Yan na yung in-expose ni Senator Ping Lacson. Yan na yun. Yan ang sinasabi nating malinaw ang koneksyon. Malinaw Hindi nga. mahirap itong Mahirap. Kasi ang linaw-linaw ng koneksyon ang linaw ng koneksyon. Ang hirap talagang kontrahin yan. So nakita nyo na mga kabunyog. Ngayon, dahil mainit na ang sitwasyon, na diin na sila, magkakasuhan na sila, naglalaglagan na. So sa laglagan ngayon, linalaglag na ngayon ni itong si Bryce Hernandez, pinagtatapat niya na siya ay tao lang ni Alcantara, ang nakakaalam talaga ng lahat ng transaksyon si Alcantara, tapos ang pondo galing kay Villanueva, galing kay Jinggoy, yan yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Malinaw mga kaibigan kung sino talaga dito yung mga tirador ng Ghost Project.
At dahil nga, tanggi ng tanggi itong dalawang senador na to mga kaibigan, abay eto, ang isa pang matindi na pag lumabas yung ebidensya na to mga kaibigan, nako talaga, lagot talaga tong mga sangkot dito. At marami pang iba, hindi lang tong dalawang senador na to, pati yung mga congressman dahil dito mga kaibigan. And nabanggit nyo kanina na kumokontak sa inyo si Sally Santos. Apo. Actually, Ano ako po ang kumokontak sa kanya. Kayo ang kumokontak Yes kay po. Sally. Paano kayo nag-uusap? Nagpa-follow up po ng koleksyon. Anong ginagamit nyo? Cellphone? Paano ba? Ano po? Iba po, minsan, minsan po phone, dati po messenger, minsan yun po eh. Alin lang po doon sa dalawa, minsan Viber po. Yun po ang means of communication namin. So, nasa inyong cellphone pa yung mga communications ninyo ni Ma'am Sally? Yung messenger ko po naka-off na po, wala na po kasi akong Facebook kasi po dahil po doon sa mga nangyayari na to, na lang po ako, nag-decision po akong alisin po yung Facebook ko po, Your Honor. Yung Viber? Viber, meron po. Nasa inyong phone pa? Ano po yun? Your Honor? Nasa cellphone na pa rin po ninyo yung mga communications ninyo na yan? Yes na po, nasa Viber? Ang pagkakaalam ko po meron din po, Your Honor. Would you be willing to submit those to Yan. the committee so that we can test if your testimony is sufficiently corroborated? Okay lang po ba tanungin ko sa attorney ko, Your Honor? Opo. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I would just request that those messages be submitted before the close of today's hearing. Well, do you have in your phone also communications or messages between you and Mr. Alcantara? Meron naman po, Your Honor. You are Ako po. willing to provide those messages to this committee as well? Yes, Your Honor. Pero ang saan po, pag po kasi nag-uusap kami regarding dyan sa mga koleksyon, it's through phone call po. Nako. Okay lang ba sa iyo kung papayag po ba kayo na ma-access ng committee yung telco records ng inyong phone? Okay lang naman po siguro, Your Honor. Okay lang po. Grabe mga kaibigan, no? Ang galing talaga ni Attorney Shell Jokno eh. Kalmado, akala mo simple lang yung mga tinatanong, pero mga kaibigan, ang lalim po niyan, yung ibig sabihin niyan. Talagang pag yan nakuha, yung ebidensya na yan, nako, talagang mapipinpoint mo talaga sino nga ba yung mga dawit sa mga kabalbalan na ito. Kasi nga po, itong si Henry Alcantara, sinasabi niya, wala daw kinalaman. Yung mga senador, yung mga congressman, hindi niya daw alam yung mga kabalbalan at kalokohan patungkol nga sa mga ghost project na yan. Pero pag dito mga kaibigan, dahil sa sinabi mismo ni Bryce Hernandez na willing siya na ipa-check yung mga usapan nila ni Henry Alcantara, at pag ito mga kaibigan, natapos ng ma-scrub yung mga usapin nila, wala nang takas to mga kaibigan. Kasi nga paano mo naman may edit yan? Usapan nila mismo. For example na lang mga kaibigan, di ba? Mayroon silang transaction tapos nag-uutos itong si Henry Alcantara. O ibigay mo kay kay Senador Villanueva, yung parte niya. Kay Senator Jinggoy, ganito, magkano? Kung mga kaibigan, no? Mahirap talaga malusutan nito ni Jinggoy. Kaya malaking bagay po talaga to. Kaya mga kaibigan, kahit todo tanggi itong mga senador na ito, lalong-lalo na itong si Henry Alcantara na di umano'y tirador ng Ghost Project, tulad nga sinabi ni Attorney Enzo, bay wala na po silang takas dito pag na-scrub talaga at natapos na yung communication nila. Kaya naman mga kaibigan, yung mga dawit dito tulad na lamang ng mga contractors, di ba? Yung pamilya Diskaya, yung mag-asawa. Abay galit na galit po kasi dito si Marcoleta. Oo. Ngayon mga kaibigan, itong si Marcoleta, abay galit na galit nung hindi pinirmahan ni SP Soto yung kanyang kahilingan na gawing state witness itong mag-asawang Diskaya. At ang ginawa nga po nitong Marcoleta, pumunta sa floor at kumuha ng simpatya sa mga kapwa niya senador at sa mga kababayan natin. Bakit daw hinahayaan yung kalagayan na mag-asawa na mapahamak? At sinasabi pa nga ni Marcoleta na credible naman yung sinasabi na mag-asawa. Kaya naman mga kaibigan, abay binira ni SP Soto itong mga kabalbalan na naman ni Marcoleta. Sabi nga ni Soto, bakit ba sa floor siya tumitira? 'Di ba? Doon siya nagngangawa. 'Di ba? Sino ba yung audience niya? Yung mga senador, yung mga kababayan natin, o yung mga Diskaya?
at kumukuha ng simpatsya sa mga kababayan natin na kaawaan daw natin ang mga disgaya. Tapos mga kaibigan, ang sabi naman ni Senador Lacson, meron daw dahilan itong si Marcoleta kung bakit niya gusto agad-agad maging state witness itong mga diskayas. Mga sarcasm na statement ni Senator Lacson no. Yun na nga mga kaibigan no, ano nga ba yung dahilan dito ni Marcoleta? Bakit gusto niya agad maging state witness itong mag-asawa? Samantalang wala naman talagang kredibilidad yung mga yan. Puro kasinungalingan. Tapos halatang halata kung sino lang yung pinoproteksyonan at sino yung gusto nilang puntiryahin. Yung mga congressman na binanatan nila at na kanyang binulgar na mag-asawa. Obvious din mga kaibigan, di ba? Yung mga binanatan at binulgar ng mga diskaya, yung mga congressman, sila lang naman po yung mga pumirma ng impeachment ni Sara Duterte. Sila din po yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Sila din yung mga kalaban ng mga diskaya pagdating po sa usapin sa politika. Kaya alam na natin kung ano yung dahilan ni Marcoleta. Pero ganun pa man, may sariling desisyon at utak kung bakit at kung ano ang rason ni Marcoleta. Bakit nga ba? Nako talaga So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.